Bagong pasok at hindi pa nakaka-comment. Ayan, ang dami oh. Ang tanong ko, sino ang may kakayahan na magpapatay, magpa-assassinate at gumawa ng hindi maganda sa kapwa, mapait man ay mabuti o mali o inosente o maralita o mayaman? Walang iba kung hindi Duterte lang yan. Boom! So punta muna natin mga kaiksena itong video na to na kung saan po ang palasyo nga hinamon itong putang inang si Sara Duterte doon sa kanyang impeachment trial na kung talagang wala kang kasalanan, humarap ka. Di ba? At kasi ang ginagawa nilang tawag dito, playbook, yung paglabas o pagpapalabas na na-trigger lang si Sara Duterte, kaya nasabi yung pagbabanta. Kaya nasabi yung ganong mga salita. Kaya naman pinalabas nila yung video ng jowa niya. Yung video secretary, ng video ni Sulaika. Yan. At syempre, doon po pumapasok yung issue na sila ay kinakawawa, sila ay api, sila ay na-trigger, kaya nagbanta. Dahil sa pagsasalita na yun, mga kaiksena, doon pumapasok yung Romanov issue ni Sara Duterte. Boom! Na pinapalabas ng kanyang defense team. So, ito muna, pakinggan muna natin to bago pumunta tayo sa ebidensya natin, mga kaiksena. Tira, Cheryl. Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na patunayang wala siyang nagawang impeachable offense. Kasunod yan ang pahayag ng bise na itigil na raw ang anyay pamumulitika. Pati si Mayor Baste Duterte hindi rin pinalampas ng palasyo. Narito ang Frontline Report. Itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability. Anong itigil ang pamumulitika? Putang ina mo, ikaw yung namumulitika, Sara. Boom! Ha? Ngayon ka lang naghahapit para magkikilos. Ha? Pilit pa. Tas ikaw pa yung may gana magsabing itigil ang pamumulitika. Yung presidente nga, yung administrasyon, walang humpay sa pagtatrabaho, walang humpay sa paggawa ng maganda at pagtulong sa mga kababayan natin. Tapos ikaw ang ginagawa mo doon lang, puro pagsira, pagbigay ng intriga, pagbigay ng fake news. Ang kapal naman ng mukha mo, putang ina mo. Diba? Buisit na to. Pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Sa'yo din yan Bumabalik lang sa'yo yung pinagsasabi mo Diba? Pansarili mong interest yung ginagawa mo, kaya ka naninira. Diba? Para magmukha kang malinis kahit saksakan ka ng dumi. Maputi ka man pero maitim talaga budhi mo. Ina mo. Boom! Muling naglitanya si Vice President Sara Duterte na pinupolitika siya sa gitna ng paggulong ng kanyang impeachment. Napaka-plastic talaga nitong hayop na to, no? Siya pa yung lagi talaga nagpapalabas sa sarili niya na siya yung kinakawawa, na siya yung bida. Kahit napakalayo naman sa tunay na buhay. Boom! Trial. Kaya belta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dapat pagsabihan ng bise ay ang kanyang mga kaalyado na nagpapakalat umano ng fake news laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa ni Castro, obligasyon ng bise na sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Wala raw namumulitika. Aniyan, nakasaad sa konstitusyon ang impeachment trial. Kung mapatutunayan daw ni VP Sara na wala siyang impeachable offense, wala raw makapipigil sa kanyang tumakbo at mangarap na maging Pangulo sa susunod na eleksyon. Grabe ka naman, Atty. Claire. Wala makapipigil tumakbo at mangarap. Nangangarap. Wala. Wala namang plano si Sara. Walang kapangarap-pangarap maging presidente. Kaya nga atat na atat nga yan may konting pitik pa si Atty. Claire no? Wala namang makapigil sa kanyang tumakbo at mangarap. Diba? Pero sa ngayon, dapat daw igalang at huwag politikahin ang proseso. Kapag kasi Eto ngayon ko lang nakita tong video na to. Dito mga kaiksena, kitang-kita mo yung pagkatao ni Sara Duterte dito. Nung pinanood ko to, mabilis lang to, maiksi lang. Alam mo yung
totoo talaga yung sinasabi ng ibang mga tawag dito, kilalang personalidad at mga medyo dikit o mga nakakilala sa kanya. Alam mo yung kulang sa pansin, yung gusto niya talaga nasa kanya yung attention. Yung ano bang tawag doon? Can you help me please? May tawag doon eh. Bukod sa gusto yung nasa kanya lang lagi yung limelight, gusto yung center of attraction, ayun. Yun ang trip niya lagi. Biruin mo, sabi niya nga dati, pangarap niya na magkaroon siya ng effigy na sinusunog. Gusto niya ng ganong style. Tingnan mo mga kababayan, pag masdan niyo yung mukha niya, pagpasok niya parang ang dating niya, ganda ko, di ba? Mga ganong, yun ang na ko, naaurahan ko sa kanya dyan, na para bang, ganda ko. Yan ang gusto ko, pagkaguluhan niyo ko, parang may sapa ka, no? Boom! Yan, pwede rin yan. May main character syndrome. Dito lang sa part na to, ang iksi lang, ha? Attention deficit disorder. Ayan, mas maganda yan. Gusto ko yan. Ito na. Tingnan niyo yung reaction niya. Sayang-saya siya. Yung yabang na yabang siya. Feel niya na pinagkakaguluhan siya. Ganun. Oo, tinan mo ha. Play natin ha. Nako. Tinan nyo itsura ng mukha tsaka galaw ng mata. Tinan nyo. Iba, parang demonyo. Convict ang bise sa impeachment trial, hindi na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Ang bilis lang nun. Pero sa segundo na yon, ang dami mo na kagad nakita sa kanya. Ulitin natin ha. Feel na talaga. Wala akong video kasi na mahaba niyan eh. At huwag politikahin ang proseso. Action! Kapag kasi na-convict ang bise sa impeachment trial, hindi na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Para ang dating niya, ang gaga. Subscribe na agad. Kurung attention seeker. Hindi, mas gusto ko yung isa na sinabi na kinoment kanina. Ayan, ADD, Attention Deficit Disorder. 'Di ba? So, nakakalo. Sign niya ng may sapak. Ano pa nga ba? Tuloy natin. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang pahayag ng kapatid na Uy, grabe si Basti, parang may malubang sakit, Nakita niyo yung itsura niya doon sa dahig? Nagsalita? Puta, parang hinahabol niya yung tatay niya, no? Payat. Grabe, ginawa mo, Basti. Kakaloka, Noong nakaraan lang, hamon-hamon ng boxing, ang laki, no? Nakapal ng katawan, masil-masil na mataba, Tapos pagdating dito sa, sa dahig, nagmukhang, di maintindihan kung may TV. Boom! Tuloy natin. ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte. Diyan nga, medyo pa yung mukha niya, tsaka katawan niya. Pagdating dun sa na sobrang ata sa pulburon si Basti. Baka kasi na-stress na sila talaga Na pinaparusahan ang di sumunod sa Administrasyong Marcos. Sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung... Hinihingal na rin. May hingal din Pia, kamusta ka? Yeah, baby! Mustahin nyo si Pia. Time to time, mga ka-eksena, pupunta kayo sa page ni Pia, Cayetano. Sabi nyo, kamusta po kayo, ma'am? Ganon. Hindi, wala namang masama. Doon at least kinakamusta nyo. Ma'am, kamusta po? Ayaw namin kayong mapapaano, kaya kinakamusta namin kayo. Ganon. Tinan nyo yung itsura ni Basti. Diba? Hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila. Itong putang inang kalbong to, itong bakla na to, isa rin to Magaling din tong ma-make news din Tingnan mo Kung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Baligtad, di ba? Parang ganyan ang ginagawa ng tatay mo. Sa panahon ng tatay mo yan, pag hindi sumunod sa tatay mo at hindi nila kaalyado, yun ang ginagawa. Pinaparusahan. Ba't ipapasa mo kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa panahon ng tatay mo,
kapag ka merong kapalpakan ang kaalyado nyo, anong ginagawa ni Digong? Pinagtatakpan. Pero kapag hindi kaalyado, 'di ba? Patay. Kapag kaalyado nila, ang may ginawang kasalanan, walang ginagawang aksyon. Ang meron la, aksyong aksyong legal ang ginagawa, nililipat, inilalagay sa ibang posisyon, pero hindi pinananagot. Kayo yan yung ina mo, bakla! Kaya sagot ni Castro, ang pagsuntok sa sheriff na gumaganap lang sa tungkulin ang tunay na abuso sa kapangyarihan. Matatanda ang nanuntok ng sheriff si VP Sara sa isang demolition noong 2011 habang mayor pa siya ng Davao City. Samantala, bumelta rin sa bise si House Prosecutor Joel Chua. Sabi ni Chua, sagutin muna ni VP Sara ang mga aligasyon bago kumana ng namumulitika lang. Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. Kaya takot na si Sara, mga kababayan ko Kaya ganyan ang galawan ni Sara. Ba't mo ipapatigil ang isang proseso na nasa konstitusyon? Igalang yan. 'Di ba? Sundin yan. Tapos papatigil mo dahil sasabihin mo may bagyo. Putang ina mo, Sara. Di ba? Ay, yun yung mga galawan ng mga Duterte, paawa style na sila yung sila yung kailangan na bigyan ng attention, bigyan ng pansin, at sila yung inaapi kahit hindi. Ina nyo. Wala pang komento si VP Sara sa mga pahayag. Gagawa pa ng script. Komento, biruin mo, umupo dyan, press conference, tas wala pang 2 minuto. I want a blood bath. Blood bath, bludgeoning, but my heads are bloody but Tado. Mangungopya. Yag ng palasyo at ni Congressman Chua. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News 5. Ngayon, ito, ebidensya ko, mga kababayan ko. Pakita ko sa inyo, na talagang itong mga putang ina mga Duterte na to, ang literal na may kakayahan magpapatay at gumawa ng hindi maganda sa kapwa po natin, mga kababayan ko. At lalo na, pagdating sa usapin ng pagpapakita ng kanilang puwersa. Ito po, pakinggan nyo, mga kababayan ko, walang kukurap. Okay? Let's play the video. Lumabas ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalisikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa pwesto ang anak niyang bise. At kung hindi magtagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. Malinaw naman, mga kaiksena. Hindi naman lalabas yan kung walang Hindi uusok yan kung walang apoy. 'Di ba? Number 1 na yon sa tatay niya. Kahit wala pa yan lumabas na ganyan dokumento, talagang pagkaupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, maingay na po yan. Hindi lang namin siya sinasabi kasi mahirap pagka kami naglabas o kaya naririnig lang namin sa social media tapos uunahan namin, mahirap po yun kasi ibang usapan na yun tangkang pagpapababa at pagpatay yan kaya inantay na lang namin na lumabas sa mainstream media saka kami magko-comment, ganon, 'di ba? So maliwanag, tatay niya kagad, unang-una tatay na. Boom! Etong anak niyang bading, pakinggan niyo po pakinggan niyo to. Sa simple message sa Davao yan, na nag-ingay na sa yung mga Duterte dyan. ato ang Pangulo. From
A simple message para sa ating Pangulo. Ito, pakinggan na ulit sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Kanino nang galing yung Romanovs? Gets? Kaya paano sasabihin itong putang inang si Maui? Saan galing yung inimbento niya? At bakit sinakyan ng abogado ni Sarang tatanga-tanga? Naniwala kayo sa isang teacher na bading na walang lisensya na scammer, sabi ng mga kasama niyang vlogger. Scammer ng pera. Romanovs? Sa mga Duterte nga galing yan eh. Sa mga Duterte nga lumabas yung ganyang mga style ng mga pagpapababa at mga assassination at Romanovs. Tapos tuturo nyo kay Pangulo na ang sabi nga ni Digong, itong si Marcos, hindi man makabatay ng langaw, lamok yan. Kasi mabait talaga yan. Si Marcos, kaibigan ko man yan. Pagkasabi ko nga kay Inday, ito si Inday, maldita yan, pautang. Hindi ko ba? Ano mga DDS? Palag! Baklang teacher na walang lisensya na nagpipiling na meron? Romanov? Romanov mo mukha mo, lolo mo. Boom! Diyos ko, wala kayong mapapaniwala dito na magagawa ni PBBM yung ganyan. Duterte ang gagawa niyan. Ako, pagsasabi ko sa mainstream media, basta ako, magtanim ako ng intriga, magtanim ka muna ng intriga, magtanim kang kaso, diyan ako magaling. Pag magkakaso man yan sa kulungan na, saka ko yan, ipatumba ko yan. Naniwala sila dun sa vlogger na loko-loko no? Ayan na po ang ebidensya. Hindi pa ako tapos. And wait, there's more. Tuloy mo, Baste. Think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Lahat ng sinabi niya ay tangkang yung isang pagpapatay, pagpapababa, at syempre, yung history ni Pangulong Bongbong, ni Apo Lakay. So, nagbabanta na si Basti dito. Malinaw na nagbabanta siya. Isipin mo, kahit sabihin po sinabi niyang, pinapaisip ko lang naman, ang dating naman talaga niya, nagbabanta na siya. Parang gusto mo bang matulad doon sa Romanovs, doon kay Benito, at doon sa tatay mo? Boom! Diba? Tapos pagka hinarap na naman yung tatay nilang karton, wala akong sinabing ganyan, ma'am. Wala, ma'am. Babatayin ako ni Marcos niyan, ma'am. Maniwala ka, ma'am. Matanda na ako, ma'am. Hindi na ako makapaglolo. Charot. Tuloy natin. And maybe you'll reconsider. From the word reconsider, baka pwede mo mapag-isipan naman yan. Baka pwede mo namang isiping mabuti na baka yan ang abutin mo. Diba? The direction that you are taking. Sino yung tsura niya dyan, taba, kapal ng panga, tsaka mukha. Tapos pagdating sa dahig, para ng parang addict na di mamawari ang dilat. Clear today? Ito pa. Hindi pa tayo tapos. Marami pa yan kapit lang kayo. Yan ang mga magpapatunay na sila lang ang may kakayahan talagang gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Kaya nga sila kinakatakutan sa Davao kasi kapag ka ikaw ay kumontra, lumabang ka sa mga Duterte, sigurado, patay ka. Sa channel na laging may aral. Sinabi ko na nga yan Crown Clown
dun sa Bengador at saka sa channel natin na napag-usapan to eh. Kasi kung totoo po mga kababayan ko na merong plano sa kanila, hello, Duterte, babantaan mo? Sinong tanga gagawa nun? 'Di ba? Kung may plano pala at meron pala sa ebidensya, napapapatay sila, di umano ni PBBM. Eh di sana kayo ang umunang magpa-impeach, 'di ba? Kasi talagang krimen eh. Talagang dali ka diyan eh. Death threat, pagbabanta, tas ang nagsabi pa, presidente. O di sana, nakaupo ka na sana ngayon, Sara, kung di kayo tanga. Boom! Tama ba ako? Tama ba ako? Eh, paano kasi, kwento lang ng isang bading, kwento ng isang teacher na walang lisensya na nagpipiling matalino na akala mo naman meron tira, pero wala naman, hindi tatagos. Boom! Diba? Oh. June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Nag-resign na kasi na ano na siya dyan sa mga pinagagastos niya. Oh. Ay, gusto ko, ang galing ng ulo niya ba? Oh, yung defense team ni Sara. Tignan niyo mabuti to, ha? Hindi edited, hindi tamper yan. Siya mismong si Sara Duterte. Ano ito mo? Parang demonyo. Nakikita niyo yung tsura? Ha? Nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, tapos vice president ka? Wow. Bigat. Boom! I realized toxic na yung relationship. Ikaw tong toxic, ng inan to. Imagine myself cutting his hand. Kita nyo? Pupugot ng ulo. Na nasa tabi niya, ini-imagine niya na gusto niyang pugutan ng ulo. Ano, nasa katinoan ba yung ganyang tao? Abnormal yung mga ganyang pag-iisip. Boom! Hoy! Defense team ni Sara. Ano na eh? Pero isang beses sinabihan ko talaga sa Senator Aimee. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin mo ko yung tatay ninyo. Normal? Papahukay? Uhukay niya daw yung bangkay? Mga buto, mga kalansay? Tapos sa West Philippine Sea? Ina mo, hindi ka nga makapunta ron para ipaglaban yung mga mangingisda? Tapos pupunta ka para magtapon pa ng buto? Boom! Impactong to? Di ba? Diyos ko. Nakikita naman kung anong pag-uugali ng pamilya nila at ng kakayahan nila na kaya nilang gawin yung pagpapatay. Diyos ko naman. Si Digong na nga may sabi. May pinatay siya eh. Di ba? O, anong ginawa niya? Tinadtad niya daw ng bala. O, at naghahanap siya ng mapapatay sa gabi na kriminal. O. Ganun ang ugali ng hindi Nako naman. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. So, kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Di ba? Tignan mo yung tsura, oh. Yung parang parang naposes. Hindi talaga kayang humarap niyan sa impeachment kasi talaga, hindi marunong sumagot yan eh. Hindi marunong, tsaka dahil puro nga kasinungalingan na yung ginagawa nila sa trial ng mga defense team niya, kaya paano yan? Pag namali pa yan, lalong madidiin lalo sila dyan. Oh. Mr. F. Undue interference in conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt to serve here. I move. Nako, iyak na yan, oh. Mr. Chair. Ito pa, meron naman dyan, Direk? Tingnan nyo kung gaano ka-impacta talaga to si Sara Duterte. So, na-contempt si Zulaika. Diba? Ano mali dyan?
si Sara Vice President. Kahit sabi mo pang assistant ni Sara tong nakakulong dyan. Ano sabi niya? Siya daw mag-aabogado. Kapag ikaw ay nasa public office na, okay? Mapapolitikong tao, mapaganito, public nga o government office na lang. No, hindi ka pwedeng mag-practice ng pagiging abogaga. Boom! Ina mo. O, pakinggan nyo, tama to? O, di nang gagago siya. Use of, ano to tawag dito, hindi pala use of power. Kumbaga, ano tawag sa Tagalog nun? Pang-aabuso. Balik, tinagalog ko lang. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Niloloko niya yung sergeant at arms na nagsisilbi at ginagampanan yung trabaho niya na hindi naman dapat nagsasagot si Sara dyan na ako abogado niya, ako ang magiging abogado niya. Gaga! Hindi ka pwedeng maging abogado, abogada, lalo na't kung ikaw ay isang government official na. Vice President pa naman. Boom! Gaga. Oh, lawyer daw siya. Ganyan ba katino yung Vice President nyo? Sablay-sablay, oh. Magpa-practice ka ng pagiging abogada? Eh, hindi ka nga pwede. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Yes, ma'am. Opo. Kasi this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to. And then, ma'am, opo, ibabasahin na po namin, ma'am, yung order na Eto pa. Dagdag pa natin itong putang ng drama na to. Nag-request kay Jen Torre ng mga media para pumasok at kunan yung si Sulaika at biglang ganito na yung eksena. Hindi tayo nakapunta doon sa ating inupahan na ano nga yung 11 million ang halaga nung hotel ba yun? Doon dapat tayo matutulog. Dito ako natulog. Boom! Drama, di ba? Oh. May ganyan ba drama si Pangulong Bongbong Marcos? Wala. May ganyan ba silang eksena? Wala. Sino lang ang meron? Eh di sila, mga Duterte, puro drama. Boom! Tang-inang yan. Ayoko. Ayoko. Ito, may malupit ako sasabihin dito, mga ka-eksena. Wala na pong batas. Kawawa naman po ang Pilipino. Kawawa ang Pilipino? Saan? Kasi may kinausap na ako na tao. Hoy! Makinig kayo, ha? Oh. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Ano sabi? Nagbilin na ako, ma'am. Ano sabi? Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Sino kinuha mo? Lalaki, babae? And then he said yes. Oh. He said yes. Lalaki. Boom! Oh. Ano ba sabihin mo, Direk? Sige, wait lang, ha? Oh. Yes. Nakakabahala. Boom! Mamaya ka na, Mr. President. Makinig kayo mabuti dito sa sasabihin ko. At isaksak nyo sa mga kokote nyo. At lalo na yung mga DDS na walang kokote, higupin nyo na lang. Boom! Ang sabi ng defense nitong ni Sara Duterte, defense team ni Sara Duterte,
na kaya daw nagbanta itong putang inang si Sara Duterte ay dahil na-trigger daw siya sa ginawa kay Zulaika. Okay, ibigay natin sa kanya yan. Partida. Okay, partida na to ha. So, na-trigger. Kung na-trigger ka, ano po, sa susunod na interview mo, sa susunod na conference mo, at nung pagkatapos mong masabi yun na trigger ka, hihingi ka ng sorry. Apologize. Public apologize sa bansa. Sa lahat. Kasi sasabihin mo yon. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya at na-trigger po ako, dala ng bugso ng damdamin ko. Binabawi ko po yung nasabi ko, hindi po yun totoo. Anong ginawa niya? Nagkaroon kaagad ng pangalawa, pangatlo, at sa ibang okasyon, sinasabi niya, ayan, admitted niya, meron bang na-trigger na inulit-ulit mo pa, na kino-confirm mo pa na meron kang kinuhang assassin at meron kang tangkang pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at Martin Romualdez? Gago. Nakuha niyo yung punto? Di ba? Oh. Na-trigger? Tapos nag-enjoy ka? Kumbaga parang ganito yan mga kababayan ko. Meron kang kaibigan, nagbibiroan kayo, napikong ka. Sabi mo, na-trigger ka ngayon. May hawak kang kutsilyo. Sinaksak mo. Tapos sabi mo, ay sorry, na-trigger lang ako eh. Ganun pa. Sensya ka na, inano kita, na-trigger ka. Kaya nga, na-trigger ako eh. Ha? Na-trigger ako. Nati-trigger ako eh, oh. Sinaksak mo ba ng sinaksak? Boom! Tapos kinabukasan nagkita kayo, okay ka na pare? Buti, nakaligtas ako pare. Kailangan ko lang magpagaling. Oo, pasensya ka na, na-trigger lang ako eh. Ha? Sigurado ka, na-trigger ka lang? Oo pare. Na-trigger. Subscribe na agad sa channel. Walang ganon. Hindi pwede yung pautot mo, Sara, na ganon, na trigger. Nag-i-enjoy ka nga pagka ini-interview ka eh. Nag-i-enjoy ka nga eh. Ulitin natin tong katangahan nitong putang inan to. Oh. And then he said yes. Oh. I already asked. Inulit pa eh. Di ba? I already asked. Di ba? Now you tell me. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share. O baka sabihin niya, meron pa akong idadagdag. Ano idadagdag mo? Ha? Yan ang pamilyang Duterte, mga kababayan ko. Ta sabihin, hindi nila kaya? Kaya nila. Oo. Kayang-kaya nila yan eh. Wait lang ha. May ipapakita pa ako sa inyo. Nasaan na ba yung hindot na yun? Oh. Eto. Pakinggan po ninyo mga kaiksena ha. Isang clips. Okay? Medyo mahaba to eh. Pero sige, lagay natin dito ha. Dito sa part na lang na to. Yan. Kay NBI Matibag. O, dito. Yan. O, tingnan nyo mabuti ha. Sir, pasok tayo. Ongoing investigation. Ah. So sa tanong po ni Kagalang-Galang Birhon, yan po ay kasama talaga. In fact, meron po kaming behavioral science department, mga professional psychologists who can assess the mental behavior of the Vice President. Lamang nga po, hindi po siya dumalo dun sa patawag ng NBI nung iniimbestigahan po itong threat. But until now po, we are processing it. Ang ginagawa po namin doon sa aming Behavioral Science Department, ibinabase namin doon sa mga video na nakikita namin. First, we authenticate the videos and titingnan po namin yung pattern. And I would like to go back to sa sinabi again ni Congresswoman De Lima
na yung behavior, hindi lang po ni Vice President Sara Duterte, kundi yung behavior ng buong pamilya. Just recently nga po, which part of our submission, yung video doon no April 13, yung rally dyan sa Club Pilipino, na may submission po kami niyan. Baka po pwede nating I-play. ipakita rin yun. Oh. And later on, I will repair the question for a more detailed kay R.D. Lotok dahil naging parte po na investigation yan. Madam Chair, can we have that video played? Yes, Yes, Secretariat, please play the Thank you, video Madam in Chair. Club Filipino referred to by Director Melvin Matibag. Naku, yari sa Lunes na naman tong mga defense team ni Sara Duterte. Iiyak na naman to. Boom! Sabihin na natin, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. Kasi that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, you know, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's Is okay. this the video, Isang Director ulo lang Matibag? naman ang kailangan Yeah, namin. that one. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Di ba? Boom! Hindi nyo may kakaila ang mga video at mga pinagagawang katangahan at kabobohan ng mga Duterte. Di ba? Bato kayo ng bato ng putik sa iba, kayo mismo ang naliligo sa putik. Putik ng ina nyo. Subscribe na agad. Di ba? Ayan malinaw na malinaw. Sila mismo. Ganyan naman talaga mga kababayan ko ang may mga kasalanan na nagmamalinis. Yung kasalanan nila, ibinabato nila sa iba. Kaya nga ang galing nilang gumawa ng kwento kasi sila mismo yung gumagawa. Sila mismo yung may sistemang ganyan. 'Di ba? Kaya mapapansin nyo yung kanilang tawag dito plano, talagang may pagkakasunod-sunod. 'Di ba? Mapasa sabihin ni ganito, susundan ng rally, susundan ng ganito, susundan ng mga ganito. Nakukuha nyo? Di ba? Kaya hindi tayo, lalong-lalo na yung mga subscriber ko, hindi nyo mapapaniwala yan. Di ba? Kasi evidence speaks louder than more than words. Parang kanta yan direct more than words. Saying I love you is not the words I want to hear from you. Hindi ba? Am I correct or am I right? Vote. Anong vote? Binili. Tuloy natin. Di ba? Palag. Naman ang kailangan yeah, namin. that one. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Siya na yung nagsabi doon sa isang video, Romanov, gesyo ganyan. Ngayon naman, ulo. Bading Can we play that part again? Sige po. Because that is the reference of the NBI. The last part of the video, please play again. Back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, you know, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Di ba? Kasi mga kababayan ko, sa sinabi niya na yan, talagang sablay. Talagang sa Lunes, magagamit to. Kaya nirefresh ko na rin sa inyo. Mga kapabayan ko, kung ikaw kasi talaga ay, hindi ko sabing perfecto kang tao. Pero kung ikaw ay nasa nasa tamang katinuan, 'di ba? Alam mo na yung sasabihin mo na ulo-ulo kay Sukuno, no kung sino man, lalo't presidente, babaldig sa'yo.
Marami kayong abogado dyan, tatanga nyo. Nagsalita kayo sa isang Rage Coalition kineme-eme nyo, ang pangalan pa talaga, Rage. May hina ang utak nyo. Alam nyo na nga, na merong kaso yung, merong impeachment offense ang kapatid mo na assassination. Salita ka pa ng salita ng kung ano-ano na pwedeng i-relate pagdating sa assassination, pagbabanta, at syempre, yung mga actions at demeanor nyo, nakikita ng tao. Diba? Oh. Nantucha talaga, hina ng utak. Ulo-ulo pa. Bading! So mga kababayan ko, maliwanag naman po siguro sa inyo ang ating live stream patungkol dito sa kaletsihan ng mga Duterte. Okay? At dahil dyan, anong dahil dyan? Dahil dyan, dito na muna po tayo magtatapos dahil kailangan ko nang mag-asikaso ng pananghalian namin dahil iinom pa ng gamot si Bengbeng at kailangan niya ng mainit na adobo. Charot. Sa mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyo. Hiling ko lang po, sana i-share nyo at syempre panoorin, i-like, i-share at suportahan nyo po yung mga ina-upload kong video, mga kababayan ko, kasi dyan lang talaga kaming mga vloggers na tawag dito kumikita bukod dyan sa pakulay na ginagawa ninyo. Kung walang mga likes and views kami, talagang wala kaming kikitain. Kaya nga, yan ang namin panonood nyo ng ads, ha? So maraming salamat mga kababayan ko. I hope na meron kayong kahit papanong napulot at napagtanto at napagbasihan sa mga sinabi ko na pwedeng pinag-iisipan nyo na ano kaya, totoo ba, ganito. Pero at the end, kayo pa rin po ang magdidesisyon at magbibigay ng opinion para sa sarili nyo. Siyempre kayo yan. So, basta andito lang ako para magbigay at sabihin din ang aking opinion at ang aking obserbasyon. Siyempre para sa tama. Sa lahat po, maraming salamat po. Baka mamaya makapag-live pa tayo. Kaya maraming salamat po. Magkita-kita po tayo maya-mayang konti. Ito po ang inyong lingkod, ang nag-iisang direktor ng bayan, at sa ating napakasipag na mga moderators, Shiro Kansaki, at lahat ng may mga blue names dyan. At syempre yung ating Kabugera ex-senadora, at syempre Spice Girls, at sa lahat ng members natin. Maraming salamat sa lahat ng mga ka-BMB, sa Reza Force, ka-Claire, lahat ng solid Marcos loyalists, mapa Gen Z, at syempre mapa oldies o mga talagang lolo't lola natin. Maraming salamat po sa inyo. Ang inyo pong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. Magkita-kita na lang po tayo sa susunod na live mamaya. God bless and ingat po kayong lahat. I love you. Bye. Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direk Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang